Welcome back sa ating FB page na Review with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So ngayon dito tayo sa ratio at meron tayong tatlong mga questions na nandito. Let's do number 1. And by the way, kung meron kayong mga questions na kahalintulad nito, pwede kayong mag-message sa ating FB page na Review with Leonalyn. At kung gusto niyo ring magtanong about sa ating online review for civil service exam o yung for NAPOLCOM, pwede rin kayong mag-message sa ating FB page. Now anyway, let's do number 1. The ratio of boys to girls. Ang naunang boys, sa kanya itong 3. So the ratio of boys to girls in a class ay 3:5. Itong pangalawang nabanggit na nandito, itong girls, sa kanya naman itong 5. If there are 24 boys, how many girls are there? So boys is 2 girls. 3:5. Tapos, ulitin natin, yung boys is 2 girls. Kung 24 yung boys, ang tanong dito, ilan daw yung girls? Ratio, ganito tayo mag-solve. I-multiply natin yan. That's 5 times 24. And then 3 times G. This is 3G. Para makuha natin yung value ni G, since si 3 dyan ay pang-multiply, pang-divide na yan dito sa kabila. So, depende sa style nyo, pwede nyo yang i-multiply bago tayo mag-divide ng 3 or 24 divided by 3 and this is 8. 5 times 8 equals 40. So, ang sagot dito ay 40. Another way. So, ang girls ay 5, yung boys ay 3. 1, 2, 3. Tawagin natin itong Canto style. 5 daw yung girls. Sa kada tatlong lalaki, may 5 girls. 1, 2, 3, 4, 5. Yung mga boys daw ay 24. Therefore, lahat ng yan ay 24 daw yan siya. So, ang gagawin natin itong 24 ay ipaghati-hati natin dyan sa tatlo. So, 24 divided by 3, tag-8 pala yan siya. So, since pariho man yung sukat sa kanyang circle-circle, lahat ng ito ay 8. Ang tanong, ilan yung girls? 8 times 5, and this is 40. Next, number 2. A recipe needs sugar and flour. So, we have sugar and flour. In the ratio, 2:7. So, dalawa yung sugar, kada dalawa may 7 yung flour. If 14 cups of flour are used, how many cups of sugar are needed? If 14 cups of flour daw. So, this is sugar is to flour. Yung flour daw ay 14. Yung tanong natin ay ilan daw yung sugar, cups of sugar. Let S para sa cups of sugar. Ratio ito, so ganito tayo mag-solve. 7 times S, that is 7S. Then, 2 times 14. Para makuha natin kung ilan yung sugar, since si 7 ay pang-multiply, pang-divide na yan sa kabila. Pwede nyong i-multiply ito bago mag-divide ng 7, pareho lang din yan. Kung si 14, i-divide na natin ng 7, that is 2. 2 times 2 equals 4. So, ang sagot dito ay 4. Another way. Yung dalawang sugar, pagpalagay natin, i-circle-circle natin yan dalawa. Kada dalawa, merong 7, okay? Merong 7 na flour. If 14 cups of flour are used, ito lahat daw ay 14. So, ang gagawin natin dito sa 14, paghati-hati natin yan dito sa 7 na mga circle natin. So, 14 divided by 7 and that is 2. So, 2 pala itong lahat ng mga circle. Since pariho silang lahat, so 2 din dito sa kabila. Kaya ang sagot dito ay 4.
Next, number 3. The ratio of red balls to blue balls is 4:9. So, meron tayong red and blue. 4:9. If there are 36 blue balls, red, blue. So, 36 daw yung blue, yung red, let R para sa red. How many red balls are there? Ratio tayo, this is 9R. 4 times 36, so we have 4 times 36. Para makuha natin kung ilan yung red, since si 9 ay pang-multiply, pang-divide na yan sa kabila. Walang problema kung i-multiply natin yan. Dapat i-multiply natin bago tayo mag-divide ng 9. Pero, pareho lang din naman, 36 divided by 9, and this is 4. At ito ang i-multiply natin sa isang 4. So, 4 times 4, and this is 16. Another way. Red ay 4, ang blue ay 9. So, kada 4 na red, isipin natin pareho yung sukat dyan, merong 9 na blue. Okay? Pareho ang sukat niyan. If there are 36 blue, ito daw lahat ay 36. So kung 36 yan, dapat ito ay hati-hatiin natin sa lahat ng nandyan. Yung 36 natin. So hati-hatiin natin sa lahat ng nandito. Ayan. So, since 9 man yan lahat, so 36 divided by 9, tag 4 pala ito. So, pareho man yung sukat, therefore, dito sa ating red, 4 din yan siya. So, ilang 4 yan lahat? 16. Thank you for watching, and I hope na meron kayong natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.